Magandang gabi po mga kababayan ko. Ito po muli ang iyong kababayan na si Chris Villanueva po dito po sa Saudi Arabia. Nawa po sana lahat po tayo nasa maayos na pong kalagayan. At sa wakas po, medyo nagkaroon po ng konting ceasefire po in between po ng Israel at ng Iran. Ngayon naman po pag-usapan po natin yung update po sa request po ng ating Pangulong Duterte na magkaroon po siyang interim release. Basahin po natin yung isa nasulat po dito sa isang pahayagan sa Rappler po. Ito po yung pinakamagandang sulat kumpara mo po sa ibang napanood ko nabasa ko. So ito na lang po. Na-publish po ito ng June 24 po. Kahapon po ito ng alas 7 ng gabi, alas 7:41 po ng gabi. Sabi po dito, the prosecution of the International Criminal Court strongly opposed the request of former Philippine President Rodrigo Duterte to be temporarily released to his chosen country. They said in a filing made public Tuesday, June 24. The continued detention of Mr. Duterte remains necessary because the constituent conditions set out are met. The prosecution therefore strongly opposes Mr. Duterte interim release to a named country, said the prosecution signed by Deputy Prosecutor Mame Omame Niyang, taking the place of the prosecutor Karim Khan, who is on leave due to a pending sexual misconduct investigation. This is contrary to the claim of Duterte's defense lawyer Nicholas Kaufman that the prosecution has allegedly committed to not to oppose the request. Kaufman wrote in the request that the prosecution has confirmed its non-opposition to interim release. Dito po, medyo nagkaroon po pala ng parang paano po sasabihin to? Gumawa po ng usap si Nicholas Kaufman na pumapayag. Sabi po niya, pumapayag po daw, hindi po nag-o-oppose po yung mga prosecutor o prosecution panel sa pagkakaroon po ng interim release po ng ating Pangulo. Ito po, pinasinungalingan, pinabulaanan ng mga prosecution. Hindi po doon nila sinabi to. Yung sinabi ng Kaufman na hindi po sila nag-o-oppose sa request na magkaroon po ng temporarily release sa chosen country po ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. So unang puntos po 'yun, medyo gumagawa po sila ng usap para po pabigyan po yung nila, yung request po nila. Doon pa lang po meron na po pagsisinungaling pong ginawa po ang defense. Hindi man po natin masisisi si Kaufman. Siyempre, laki po ng pinabayad sa kanya. Dapat kahit pa paano po may mga positive effect po yan. Yung kliyente po niya. It turned out that the prosecution agreed to an interim release to another country and not to Duterte and Kaufman chosen country. Sabi po rito, no agreement whatsoever was reached with the defense on condition on interim release to any country other than prosecution chosen country. Also, ang prosecution pa rin po pala mamimili just in case po na magkaroon po ng agreement po pala. For absolute clarity, the prosecution has not agreed in any way to condition for interim release to Duterte. Wala po palang agreement or anywhere else in the world other than prosecution chosen country, the prosecution filing said. So wala pa po ng agreement po talaga kahit saan pong bansa. Yun po yung pagkakasabi. The prosecution said that the Duterte chosen country does not have a history of extensive cooperation with the court and noted that in one case it was unable to implement the court's condition. So meron na po palang may napili na po palang Duterte na dating Pangulong Duterte na just in case po magkaroon ng interim release. May napili na po siyang bansa. Yun nga lang, sabi, unable to implement the court's condition. Pagpatuloy po natin, the defense submission that Mr. Duterte would not
abscond from his chosen country for fear of embarrassing his host is highly unpersuasive given the Duterte's history of making disparaging and insulting remarks about the head of the state and world leaders, said the prosecution. So dito pala, hindi sila nakatitiyak na na hindi po mapapahiya po yung na wala pong katiyakan na yung host country po na pagdadalan just in case napili po ng ating dating Pangulong Duterte na manatili. Wala po silang katiyakan na hindi po ipapahiya po ito ng ating Pangulong Duterte. Nakita naman po natin pagkakasabi po ito, insulting remarks about the head of the state and world leaders, disparaging history of making disparaging. Ayun, parang naman po, recorded naman po yung paano po pahiyain ng ating dating Pangulong Duterte yung mga leader ng ibang bansa. Di ba, pinagmumura nga po niya yung mga European country, si Obama, mga po yung Australian ambassador po, na sinitalan po siya tungkol sa rape joke, tsaka yung sa murder joke. Ano po pinagsasabi niya, pinagmumura niya po. Pinagmumura niya po, di ba? So binabalik lang po ng prosecution yung mga ginagawa po dati ni Pangulong Duterte. So yun nga, parang lahat po ng ng masasangsang na pag-uugali ng ating Pangulong Duterte. Yun po yung ginagawang katwiran ng prosecution para hindi po payagan po yung request ng defense na magkaroon po ng interim release po ng ating Pangulong Duterte. So nakakatawa lang. So ito, the two countries remain unknown and are redacted in the public version of the filing as per comment. Yeah. Ibahin na po natin. The ICC prosecutor is now witnessing firsthand the proclivity of the Duterte's camp to engage in disinformation. So yun nga po yung sinasabi po natin na wala naman po sinasabi yung prosecution na na pumapayag po sila dun sa agreement na magkaroon po ng interim release, tapos ilalagay po dun sa isang bansa po na nagustuhan po nila. Wala po daw silang doon sinasabi. Wala po daw silang agreement po doon. Sabi nga po ng prosecution, we ought to warn the prosecution on the danger of dealing with the devil, so to speak. Sabi po ng isang lawyer po ng drug war victim. Duterte is a flight risk and can jeopardize probe o po daw siya. Yung pagkakasabi. Ayun. Ito po pala yung there are three conditions in the Rome statutes for the ICC chamber to reject an interim release request, and these are: the suspect is flight risk, the suspect will jeopardize the investigation if released, the suspect will commit the same alleged crime if released, and all of these conditions were met according to the prosecution. So sabi po ng prosecution, lahat po ito ng yung condition ng Rome statute para ma-reject sa interim release niya, kailangan yung tatlo po na to pumapasok po doon. So pasok po siguro. Sabi po ng prosecution, pasok po lahat po ng condition po na to na talaga pong hindi po dapat bigyan po ng interim release ang ating Pangulo. The prosecution said that the statement made by Duterte, his lawyer, family member, and the other representative about being kidnapped should not inspire confidence that he will subject himself to the jurisdiction of the court hearing date on September 25. Tignan niyo po, kasi po kayo mga Duterte, yung mga lawyer, yung mga family member, pati po yung mga yung mga supporters po, sa kakabunganga nyo na nakinidnap yung presidente, ay yung dating presidente at state kidnap po yan. Ito po, binabalik po ng prosecution. Ang pagkakasabi po dito, isa po sa mga defense nila na hindi dapat pagbigyan si dating Pangulong Duterte na makalaya pansamantala. Kasi nga po yung sinabi po nila na kinidnap po daw ang Pangulong Duterte. Tapos po, pagkakasabi pa po niya, ibig sabihin po saan ba na po nakakita ng kinidnap, ibabalik po dun sa ibabalik po sa pamilya. At
Siyempre, di ba? Kung kinidnap siya, ba't pa babalik? Di ba? Parang ganun yung logic niya. So, tapos nakalagay pa rito, Mr. Duterte proclamation that he would rather die than appear before the court. O, tignan nyo, nakalagay po rito. Sinabi rin ng ating Pangulong Duterte na mas gusto niya pang mamatay kaysa po humarap diyan sa ICC court, or will finish the ICC staff assisting with his arrest and transfer in a shootout is not consistent with the behavior of an individual committed to returning for his appearance at trial and cast doubt on his recently stated committed, said the prosecution. Ito pa, the prosecution also does not believe the defense claim that Duterte is no longer as powerful and as influential as he was when he was a president to be able to jeopardize the investigation, noting the current high position of his children. Nothing. Tignan mo, yung pagkakasabi po nito, the prosecution also does not believe the defense claim that Duterte is no longer as powerful as influential as he was when he was a president para ma-jeopardize yung investigation. Ito po, hindi po totoo. Kasi di ba napaka-power pa rin po ng mga Duterte po ngayon. Ano po niya, yung anak niyang babae, vice presidente. Tapos yung ano po niya, yung isang anak niya po, isang congressman. Tapos yung bunso po niyang anak na lalaki, mayor. Tapos yung mga ano pa, may mga pamangkin pa po siya, mga congressman din, tsaka mga councilor. O paano po, yung mga kaibigan niya, marami rin pong impluwensya, tsaka powerful din po. Kaya nga po, napakagulo ng bansa po natin dahil sa mga to. O ibig sabihin po, pinabubulaanan po ng prosecution yung sinasabi po ng defense lawyer ni Duterte. Hindi po totoo yung sinasabi nila na hindi po wala na pong kapangyarihan o hindi na po ganun makapangyarihan Duterte. Mali po, makapangyarihan pa rin po sila. Gusto pa nga nila gusto pa nga po nilang paupuin si Sara, di ba? Kaya nga napakaingay po nila eh. Ito pa po, may nakalagay dito. Ito, the prosecution also noted that the past investigation to the double death squad that did not prosper. Mr. Duterte and his associates have a history of interfering with the investigation against him. Ito naman po talaga, totoo to. Kasi kung titignan po natin ang panahon po ng ating Pangulong Duterte, yung ating dating Pangulong Duterte nang naupo pa siya, talagang nakikialam po siya sa kaso. Nakita niyo po yung kaso ni De Lima. Diba po, nakialam po siya doon. Nirevoke niya po yung pardon po ng ating ni Senator Trillanes, di ba? O yung pagpatanggal po ng lisensya ng ABS-CBN. Lahat po yun, meron siyang interfering po sa mga investigasyon. Kaya yung mga ginagawa po nila, binabalik lang din po sa kanila para yung defense po, para pansamantala siyang makalaya. Yun po yung mga previous na pinagagawa nila, yun po yung nag-trigger na gawin din pong pang-defense para gawin pong katwiran para ma-oppose po yung approval po ng interim release nila. Saan ba? O yun po. Tapos po, di ba, sa sobrang tignan niyo po yung yung sa impeachment trial po ng ating vice presidente. Di pa po nagsisimula yung iba pong mga judges na nung bilang impartial. Kampi na po sa vice. Naging pa nga po, defense lawyer nga po nila kahit hindi pa nagsisimula yung impeachment trial per se. Kaya napaka-imposible po na hindi po ma-impluwensya at wala na pong kapangyarihan ng mga Duterte. Tsaka po wala pong katiyakan din. Nakalagay dito, while victims are relieved that the prosecutors has opposed the release at this time, Conti said they remained worried that the prosecutor might be amendable to its own principle. Di po pala yan. There must be a proper balance of the right of those. Yun na lang po. Yun lang po. So, pagkakasabi ng defense, hindi na po siya gagawa ng anumang pong krimen.
parang indirectly niya po sinabi po yun. Indirectly sinabi ni Kaufman na merong gumagawa po talaga ng krimen si dating Pangulong Duterte. Yung pangalawa po, pinabulaanan po ng prosecution o mga prosecutor, yung sinasabi po ni Attorney Kaufman na pumayag po yung prosecutor na magkaroon po ng pansamantalang paglaya po ang ating Pangulong Duterte sa gusto po niyang bansa. Wala pong ganong agreement, sabi po ng prosecution o mga prosecutor. Tapos po, meron pong history ang ating Pangulong Duterte na hindi po niya kinikilala. Wala pong assurance ang ICC court, sinasabi ng prosecutor, na wala pong assurance ang ICC court na bumalik kapag pinapatawag po pa sa trial. Kasi in the first place, ang ating Pangulong Duterte at mga anak po niya, kahit yung mga supporters po nila, hindi po sila niniwala sa jurisdiction po ng ICC. So ano po nila assurance na babalik po ang ating dating Pangulong Duterte para po i-trial po siya sa ICC. Pangapat po, makapangyarihan pa rin po ang pamilya Duterte. Kasi makapangyarihan po siya kasi nakita niyo naman po yung mga pamilya po niya, anak po niya, vice presidente, congressman, mayor, tapos ibang pamangkin, congressman din po, o baka yung iba, mga councilor po. Diba? Nandiyan po yung kapangyarihan po nila eh. Hindi po natin po yan, hindi po natin hindi po natin yan maitatanggi. Tapos, yung hinihiling po nilang bansa, panglima, yung hinihiling po nilang bansa na mapuntahan, by history, meron silang may history na hindi po nila pinatutupad yung pinag-uutos ng ICC. Yung mga condition po ba ng ICC once na sa inyo po magkaroon ilagay po sa isang bansa yung interim release po ng ating Pangulo kasi yun ang pinili niya. Wala pong assurance. Parang hindi po ganun hindi po ganun ka-responsible yung bansa na gusto po nilang mapuntahan. Kumbaga parang walang kapasidad na implement po yung batas ng ICC. Na kung doon po magmamalagi pansamantala yung yung ating dating Pangulo. Tapos yun nga po, pagkakasabi dito, doon pa lamang po sa defense po sa request po ng defense ni Kaufman, na po sila, yung nagpapalaganap na po sila ng disinformation, di ba po ba? Kasi wala naman po sila sinabi pero pinakakalat nila yung mga prosecutor pumapayag sa wala po siyang objection sa interim release po ng ating Pangulo. Yung pa lamang po, wala na. Parang dapat kumbaga nagsisinungaling na po sila. Although alam po natin si Kaufman ginagawa niya lang po yung yung tungkulin po niya bilang defense lawyer natin dating Pangulo kasi ang laki nga naman ng binabayad sa kanya. Million. Natural, dapat magbigay po siya ng positive result po sa ating dating Pangulong Duterte po. So yung 3 condition ng Rome Statute para ma-check yung interim release ng ating interim release kahit po sino po yata na nakulong po sa ICC. Yung the suspect is fly risk, pumasok po yan, sabi po ng prosecution. The suspect will jeopardize the investigation if release. Pumasok po yan kasi nga po sa history ng ating ng ating Pangulo na nakikialam po yan sa investigasyon kahit sa Pilipinas po. So baka po baka po maka-jeopardize po sa investigation, baka hindi po siya dumating sa trial o kapag nagkakaroon po ng investigasyon sa Pilipinas, maharas po nila yung mga victim po ba. And the suspect will recommit the same alleged crime if released. Maaari po yan kasi di ba nakita niyo naman po ang ating Pangulo kapag nagsalita, harap-harapan po yan na sinasabi niya na kill. So maaari. So lahat po ng condition po na ito, sabi po ng prosecution, pasok po doon sa 3 condition ng Rome Statute para po ma-reject yung interim release po request po nila. So yung pagkakasabi po na kinidnap din po ang Pangulong Duterte ng mga mga kakampi po ng Pangulong Duterte, isa rin po yung sa reason bakit dapat i-reject. Pero yun po sinabi po na kinidnap ng ICC o nagkaroon ng state kidnap. O ganun po sila
Gano'n po sila, yung mga sinasabi po nila bumabalik po lahat sa kanila. So dapat lang po talaga ano ma-reject po 'yan kasi sa kanila na po mismo, eh. Sa kanila na po mismo nanggaling yung mga ano, yung mga, reason o dahilan kung bakit po dapat ma-reject. Kasi yung mga pinaggagawa po nila, paano po sila pagkakatiwalaan po ng ICC at kaya yun na rin po yung ginawa pong reason out ng ano, ng mga prosecution para po ma-reject po yung, request po ng ano, ng ating dating pangulo na magkaroon po ng interim release. Although siyempre kahit na matanda na naman po ang ating Pangulong Duterte, kaya lang wala gano'n po talaga, eh, kasi ginawa niyo po 'yan, eh, yung mga anak niyo ganyan din po yung mga pinagagawa, kinakalat po sa ibang bansa, nagkaroon po ng state kidnapping sa tatay niyo tapos 'di ba, kung ano po yung mga sinabi niyo yun din po yung ano, yun din po yung ibabato po para ma-reject yung request po ng tatay niyo o ng dating Pangulong Duterte na magkaroon po siya ng interim release, 'di ba po? Eh siguro tanggapin na lang po natin tsaka parang sa tingin ko po talagang dapat bagamat gusto ko po siyang makauwi sa Pilipinas dahil nga po matanda na po siya. Kaya lang parang okey na rin po na manatili po siya diyan kasi alam naman po natin kapag umuwi siya rito magkakagulo lang. Tsaka for sure po 'yan hindi po papayagan ng mga ano 'yan o yung tignan niyo naman po yung mga supporters po niya sa labas, sa Netherlands, sa ano, talaga po nagkalat po sila na walang habas po silang kahit nandiyan na po sila sa tabi ng ano, ng dahig kung sabihan po nila yung Pangulo ng Pilipinas, bangag, 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 ngiwi, ngiwi, ngiwi. Kinidnap ang ano, Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, 'di ba? Nandun ka na sa harapan ng ano, ng ICC ano, ICC court, yun pa rin po yung sinasabi po nila. So, wala pong katiyakan po talaga na magiging fair o mababalik ang Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte 'pag pinatawag po yan sa ano, sa korte o baka tama, harasin po yung mga ano, yung mga yung mga witnesses po ba. Kaya po konti lang po yung kaya po ano, eh, hindi po puwedeng ipakita o, ibigay po yung mga pangalan ng witnesses, eh. Kasi nga once na ibinigay po ito sa ano, sa ICC court o sa, International, Criminal Court, for sure po 'yan, hahantingin po 'yan ng mga vigilante o mga DDS po para patayin. Kaya pinangangalagaan po ng ano, ng mga prosecution prosecution at prosecutor o mga gano'n whatever, yung mga identity po ng mga witnesses. Kahit na 45 po 'yan, napakalakas po niyan. Kasi kinakatwiran po ng ano, ng mga DDS, bakit daw kung sinasabing 30, bakit hindi yung 30,000 yung gano'n yung witness nila, 45 lang inanong kaso? Kaya 45 lang po yung ano, yung mga tao na magwi-witness parang gano'n po ba. 45 cases lang po yung i-aano po nila, i i-ano po nila, ipe-present po nila. Malamang po sa 45 po na yun, ilan po ba magiging witness nun? Biruin niyo kung ilang ano po yan, ilang taon po matatapos bago po yan. Siyempre meron po yang ano, cross-examination, presentation of ano, ng mga evidences, mga gano'n po ba. Siyempre matagal po 'yan, eh, kaya hindi naman po siguro tumatagal ng 12 oras o 24 hours ang ano, ang isang paglilitis at hindi naman po araw-araw ang paglilitis ng ating Pangulong Duterte. Kung gusto niyo ng 30,000, malamang 'di na po kayo wala, diyan na po talaga mahihimlay ang ating Pangulong Duterte, 'di ba po? So, gano'n lang po talaga Prince, 45 lang kasi mas matitibay na mga kaso laban sa kanya tsaka may mga ano po, may mga tawag dito, may mga ebidensya po na matibay. Sapat na po 'yun, baka tumagal pa nga po 'yan ng 3 years, mga gano'n. 2 to 3 years, eh. Kay De Lima ilan ba yung ano po niya, ilan po yung witnesses po against her. Ano lang, siguro baka mga less than 40 nga lang po 'yun o less than 30. Pero umabot po ng 6 na taon o almost 7 taon. O biruin niyo po, kung 80 po ngayon ng pangulo o plus 7 years o 6 years, palagay natin na 5 years, 85 na po siya, 'di ba? So magkaroon po ng ano, ewan ko po, gano'n po talaga buhay, ano lang po 'yan, panahon lang po, panahon po dati ng pangulo nung bata-bata pa siya, ngayon panahon naman po ng mga ano, ng mga Pilipino na
na napatay po sa war on drug kahit wala po silang kinalaman. So, bagamat meron po tayong may isisya po tayo sa Pilipinas, alam naman po natin yan nung panahon nagkaroon po ng investigasyon sa Senado kung gaano po harasin po yung mga witnesses, kung gaano po tawag dito, laitin sila Las Cañas, habang nandun po sila sa witness stand sa Senado. So wala pong umusad na kaso po yun. Di ba po ba? Tapos that time, ang natin, DOJ po natin, si Guevara po. Hindi naman po nagpa-imbestiga si Guevara tungkol sa crime against humanity o yung drug war. Wala naman po nagkaroon ng investigasyon po dun. Kaya wala po nagsampa ng kaso sa local court. O paano po makakasuhan ng ating Pangulo? Eh di wala. Nakaramdam po yung mga biktima po ng war on drugs nang walang hustisya po sa Pilipinas habang nakaupo ang Pangulong Duterte. Kaya nagsampa po sila before nagsampa po sila ng kaso, yung pasok po sa taon o pasok sa taon, buwan at araw na member pa po tayo ng ICC. So sabi nga po ng Supreme Court, may karapatan po ang ICC na magkaroon po ng investigasyon at kasuhan ang kinirereklamo na nag-commit ng war against humanity during ng member pa po tayo. Pumasok po tayo doon. Umalis lang po tayo somewhere in March 2018. So effectivity po noon 1 year after. So March 17, 2019, something like that. Basta 2019 po ng March. Hindi lang po ako sigurado sa araw. So yung mula March 2018 pababa hanggang 2011, member pa po tayo. Yun po yung kasong isinampa po nila Trillanes sa ICC. So, meron pong sabi po ng Supreme Court, meron pong karapatan ng ICC. 15-0 po yung boto po nun. So, wala po tayong magagawa po doon. Kaya siguro, nagkaroon po ng advantage yung mga nagrereklamo na mga biktima na naramdaman po nilang wala po silang hustisya sa Pilipinas. So, ganun po yung nangyari kay Pangulong Duterte. Hindi naman po inaasahan ng Pangulong Duterte na magkakaganyan po sila. Kaya po pala ng 2023, napakaingay na po nila. Alam na po nila na yung ICC investigator o investigators nandiyan na po sa Pilipinas. So alam na po nila konting panahon na lang. Kaya siguro nung panahon ng 2023, kung natatandaan niyo, napakaingay ng mga bandang huli na 2020. Tama, ng 2023 po, nagsimula na po mag-ingay ang mga Duterte. Diyan na po nag-resign si Sara Duterte, bilang Secretary of DepEd, di ba po ba? Nandiyan mo narinig na tinatawag na po ng bangag, ngiwi, at adik ang ating Pangulong Duterte, ang ating Pangulong Marcos. O doon na po sila nagsimula kasi kala po nila, mapapabagsak po nila ang ating Pangulo. Nagkataon po na nakatayo po rin ang ating Pangulo. Sila po yung bumalik po sa kanila yung kagustuhan po nila. Nadakip po ang ating Pangulong Duterte. Sino po ba mag-aakala na madadala po siya sa dahig? Lahat po nagulat Di ba po ba? Wala. Ganun po talaga buhay. Weather lang po yan, sabi nga po nila. Lamang po, binasa po natin, medyo nabubulan na po ako. Magbasa ng English. Pagod na rin po kasi. Sige po, ingat po tayo dyan. Ingat po tayong lahat. Lagi po tayong manalangin bago tayong matulog. At magpasalamat kapag agising po natin. Ito pong muli ang iyong kababayan, Chris po, o Chris Villanueva po. Magandang gabi po at peace po sa lahat.